I-explok mo yan sa mga viewers, di ba? O, iaano mo yan. Sasabihin mo yan sa mga viewers. So, supposed to be, dapat relevant yung sasabihin mo. Accurate yung sasabihin mo. Meron kang, legit source, di ba? Ito, personal matter ito eh. Di ba? Personal matter. And at the same time, di ba, sino ang magkwekwento sa'yo nun? Kapamilya nila? Di ba? O, maniniwala pa ako kung nasa showbiz sila, di ba? Maniniwala pa ako kung madikit, imagine ninyo, basher ka tapos may alam ka, yun nga yung sinasabi ko, may alam ka sa buhay, personal life ni David. Ang ano nun ang OA nun 'di ba? Ang corny nun sa totoo lang. 'Di ba mga bashers? Ang corny nun, sobrang corny 'yon. Corny yarn. 'Di ba? Oo, corny yarn. Oh. Tapos sabi daw ni Panot, according kay Panot, kaya daw rebound ang ginamit si Kisen. Akala daw nila dahil kay Barbie kaya ginamit si Kisen. Hindi pala dahil daw pala kay Alex. Kaya daw pala hindi nasaktan nung nakipag-break kay Bea Santos. Kasi ang gusto daw talaga ni David si Alex. Tapos naging close daw si David kay Barbie pero hindi naman daw niligawan. Alam nga nasabihin sa inyo nililigawan. Ako nga hindi ko nga alam na niligawan eh. 'Di ba? 'Di ba? Kahit yung iba nga sa showbiz hindi alam na may ligawan na nangyayari sa mga artista eh. 'Di ba? Alam nga nasabihin sa atin, alam nga na, hoy, alam mo ba nililigawan ako ni David? Hoy, alam mo ba sinagot ko na siya? Hoy, alam 'di ba? Hindi yung ganoon, hindi yung ganun kasimple. Ito obvious na obvious, Diyos ko gawa-gawang kwento eh. Kaya nga hindi ko kinagat tong kwento na to. To be honest I want to be clear here, okay? Yung mga mga balitang ganyan, alam ko na po yan. Last year ko pa alam yan, yung mga kwento na yan. Na kesyo hindi nanligaw, kesyo hindi ganito, kesyo hindi ganyan, kesyo hindi ganon. Diba? Siyempre yun ang sasabihin ng mga hindi nakakaalam. Diba? Yun yung sasabihin ng mga walang tiwala sa inyo. Kasi wala naman, alam nga sabihin nila sa inyo, oy, alam mo ba, close ba kayo? Diba? Buti sana kung ito sila Jim, may ka-close na mga, kunwari kaibigan, may ka-close na artista. Yung mga wala namang kaibigan na artista yan. Wala namang mga kaibigan director yan, wala namang kilala yan. Kaya nga sabi ko, ako may kilala ako sa showbiz, may kilala ako sa politika, may kilala ako sa mga local official. Malawak yung kapasidad ng ng source ko sa mga bagay-bagay. 'Di ba? Hindi naman sa pero 'di ba, minsan naman nagkakamali yan source eh. Sometimes hindi perfect yan, nagkakamali rin yung source. Minsan nagkakatotoo, minsan hindi, 'di ba? So that's common kasi nga hearsay yan. Hindi direktang gagaling yan doon sa taong pinag-uusapan. Alam nga na sabihin sa akin ni David, hoy, alam mo ba David ganito? Alam mo ba Mamang Pickles ganito? Binasted ako ni Barbie. Alam nga sabihin niyang ganun, 'di ba? Sino ba ako sa buhay ni David Licauco? Sino ba ako sa buhay ni Barbie Fortesa? And imagine, who's this Jim Panot and who's those bashers na nagkakalat at naninira kay David para sirain yung kanyang reputation as an artist? Sino sila? Sino sila para sabihan ni David or ng mga kaibigan ni David na ng personal na buhay ni David? Sino sila? 'Di ba? Hindi naman sila fans basher sila. Sa makatuwid, 'di ba? Bulok sila. Kayo ba, papayag ba kayo na magsasalita kayo sa mga bulok na tao? 'Di ba? Papayag ka ba yung alam mong kaibigan traidor? 'Di ba?
Magkukwento ka ba sa kaibigan mong traidor? Of course not. Diba? Diba, Ma'am Marites? Oh. Hindi ka magkukwento kasi alam mo nga na bulok yan Kumbaga, bulok ang sistema ng utak niya. Oh, alam mo ba, siya kwentuhan mo pa. Diba? Come on. Kaya yung mga ganitong kwento, ulitin ko, alam ko na po yan. Alam ko na yan from the very start. Nung hindi pa nadating sa kwento si Alex, parating pa lang yung issue na Alex Manalang na yan. Alam ko na ito. Kinuwento na sa akin ng buo yan. Buong picture niyan pinakita na sa akin. Oo, yung picture ng istorya na yan, na pelikula na istorya, ng love team, ng love story daw ng Alex and David. Alam ko na yan. Pero, my point is, di ba, bago ka magsalita, bago mo sabihin to, kasi kung ilalabas mo ito, makakasira sa tao ito. Di ba, makakasira. Ngayon, pag nakasira ka ng tao at hinanapan ka ng ebidensya, anong pruweba mo? Picture? No. Ikaw yung nagbigay ng mali siya doon. Kaya nga sabi ko sa inyo, kung sa batas ibe-basis ito, kung dadaanin sa batas ito, yan sila Jim Panot, talo yan. Kalaboso ang baksak niyan. Kasi maglalabas ka ng kwento na wala kang supporting evidence. Anong labas nun? Kasiraan pa ng isang tao. Anong nun? 'Di ba? Hindi pa sila gumagamit ng mga terms na iba't ibang terms, 'di ba? Talagang right away sinasabi nila, "Oy, si David ganito, oy si Barbie ganito, oy si," 'di ba? Dapat walang ganun. Be careful kasi pag kayo naasunto kayo, 'di ba? Pag naasunto kayo, kagaya nito nila Jim Panot, sasabihin, bakit wala naman akong muka? So matapang ka kasi wala kang muka, kahit mag-fake news ka, hindi ka makukulong. Ganun ba yun? Kaya nga sabi ko kay Jim Panot, itry mo kalabanin kami sa politika, may kalalagyan ka. Oo. Lumipat ka ng politika, doon ka gumawa ng fake news. May kalalagyan ka. Gumawa ka ng fake news sa gobyerno. May kalalagyan ka. Kasi ikaw matapang ka, Jim Panot, at 10 ng alalay mo na magpakalat ng mga kung ano-anong fake news just because clout. Gusto niya ng clout chaser kayo Gusto niyo may mapag-uusapan, gusto niyo may pera, 'di ba? Gusto niyo may 'di ba? May mga topic. Kaso yung topic niyo, it's not relevant. Kasi nga bakit? It's fake news, hearsay. 'Di ba? Lalo-lalo na kung nakakasira sa ibang tao at lalo-lalo na kung nakakasira sa isang artista. Ako nung sinabi ko na ayon sa ating source, binline item ko pa yon. Meron daw isang babae na lumipat ng baler. Para di umano ay mapatabi maging kapitbahay na lang yung boy na nai-issue sa kanya. Na di umano ay jowaers niya, ganon. Hindi, ito sila Panot, sigurado Diba? Sila Panotchi, sigurado yung mga basher, sigurado sila. Kahit wala silang source, sigurado sila. Diba? Pinipinpoint nila, kaya pagka nasoplak sila, nasoplak sila, naka-fake news nila, ayun, 1 week walang live. 1 week walang upload, 2 weeks walang upload, 3 weeks walang upload. Diba? Kasi bakit?
Kasi nga, hindi naman na sila relevant eh. 'Di ba? Hindi na relevant yung mga nilalabas nilang issue. Hindi ko, ito sa totoo lang, hindi ko maintindihan sa social media grounds natin ngayon, mga kabarda. Bakit kinakagat nyo pa yung mga ganong klaseng balita na bukod na sa hindi na relevant si Jim Panot at yung mga basher, wala pa sila napapatunayan. Sige nga. I mean, come on, 'di ba? Hindi man na tayo mga bata, Diyos ko. Alam na natin kung niloloko tayo o hindi. Alam natin kung ano pa, 'di ba? May saysay pa bang pakinggan yung mga ganitong klase ng negativity na ibabato sa artista. Common, that's common. Kaya nga sinasabi ko nga sa inyo, 'di ba, more on highlights ako. More on highlights ako. Sinasabi ko sa inyo mga kabarda, etong ano na ito, no? Etong sinabi ni Barbie Fortesa during her interview, it's a part of her job. 'Di ba? Nakapustura siya as Cherry. Nakapustura siya as karakter. Alam nga na sabihin niya sa madlang people, sa mga manonood ng Cherry, na hindi magaling ang isang Kalil o ang isang leading man, 'di ba? Natural ipapahype 'yan. Mag-hype siya dahil trabaho nila yung magpa-hype, 'di ba? So, some of you naiintindihan yung ano na yung facts na yon. Naiintindihan yung point of view ng mga artista na yon. But in the other hand, yung iba naman, confused. Pag ganon, di ba? Ay, malito. Dito tayo. Ay, parang alanganin ako. Balik tayo. Ay, dun ulit tayo. Ay, tama to. Dun tayo. Di ba? Ay, mali ngayon to. Dun tayo. Di ba? So, kaya nagkakaroon kayo ng confusion. Kasi nga, some of us, as a Barda fans, we don't know kung ano yung titindigan natin eh. 'Di ba? Hindi natin alam kung sino yung titindigan natin, ang Barda ba, yung idol ba natin, yung sinusuportahan ba natin, or yung mga basher, 'di ba? Kasi once na pinaniwalaan natin yung basher, maniwala ka sa akin 101%. Magiging basher ka. Yung pagkatao mo ay para mo nang sinanla sa yung kaluluwa mo sa demonyo. Kasi bakit? Diyan ka na matututong mag-hate. Diyan ka na makakaramdam ng puot, galit, 'di ba? Lahat ng mga negativity absorb mo na. Kasi isinangla mo na yung sarili mo sa demonyo. Kaya nga si Jimonyo, 'di ba? Ang tinawag ng ibang Jimonyo kasi nga si Jim ay isang baklita na sumapi na sa diablo. Wala na siyang pakialam sa kung anong kabutihang magagawa niya sa buhay niya. Basta ang importante makasira siya ng buhay ng ibang tao, okay na siya ron. Kasi yun yung main goal ng diablo, ng demonyo. Yun ang main goal nila. Walang masaya. Ganon. Diba? Diyos ko, tinatapik natin yan sa mga churches natin. Katoliko ka man, Muslim ka man, Christian ka man, anuman relihiyon mo. Diba? Sinasabi yan ng pastor, sinasabi yan ng pare, sinasabi yan ng imams, na yung diablo ayaw kang masaya. They will hunt, no? Kung ano yung makikita nilang opportunity na masisira ka. Ganon si Jim Panot. At ganon yung mga, kaya pansin nyo, di ba? Pansin nyo, walang katinuan yung buhay ni Jim. Di ba? May malubha siyang karamdaman na wala ng lunas. May lunas ba AIDS? Parang meron na ata lunas ang AIDS, no? Ang HIV.
May lunas na ba yon? Oh, mga nanay niya, 'di ba, may taning nabuhay. Oh, tapos yung ano niya, yung parang yung kapatid daw ata, oh, nagkaluslos. Oh, 'di ba? Sabi nung mga ano, kilala sa kanya. Kasi close sila dati ni ano eh. May close siya sa GC na kinekwentuhan niya. Hmm. Imagine niyo, oh, gaano ka miserable buhay niyan. Mandadamay na 'yan. Kayong mga senior, gusto na niya kayong idamay sa nangyayaring ano, masamang nangyayari sa buhay niya. Oo, damay-damay na. Ganun yung gusto ni Jim Panot at ng mga basher. Kasi nga, wala silang kaligayahan. Wala silang katinuan. Wala, yung mga utak nila, drain na yan. Ang utak na lang nila ay makasira ako, ay makadamay ako ng ibang tao, ay kailangan mapalaganap ko ang negativity. Hindi nyo napapansin. Pag nagbasa kayo, nag-scroll kayo sa Facebook, 'di ba? Pag nagbasa kayo, ayan tulad niyan. Pag nagbasa kayo sa Facebook, 'di ba? Oh. So saan katerba yung makikita nyo na mga balita, na mga kung ano-anong nakaka bad trip hanggang sa masira na yung buong araw mo. 'Di ba? Oh. Ganun kasi yung gawain nila Jim at ng mga ng mga alipores niya. Ayaw nila kayong masaya. Basta ako, ever since gusto ko talaga ang Barda. With or without project, Barda pa rin. Sabi ni Ma'am Rosalinda, ayan, Dalida. Thank you so much sa pagsuporta po sa Barda. Diba? Ato, yan. May mga ganyan talagang tao na talaga, hindi, ayaw nilang masaya tayo. Diba? Kaya itong istorya na ito, ito pong istorya na to, ulitin natin. Ito po, itong kesyo ng ligaw, alam ko na po yan. Oo, alam ko na po yan. Yan po ay fake ano po yan, fake kwento yan. Di po totoong kwento yan, Diyos ko. Sa kayo nakakita na basher tapos close dun sa pamilya. Hindi po totoo yan. Hindi po yung Diyos ko, kahit sino kaya naman gumawa ng ganitong kwento. Diba, maniwala pa ako kung yung kwento dun sa nangyari sa pulang araw, diba? Yun pumutok talaga sa loob ng showbiz yun. Oh. Yung clingy moments ng Barda, maniniwala pa ako ron na may something yun. Bakit? Marami nakakita, maraming testigo. Mga artista, testigo. Mga katrabaho nila, testigo. Makeup artists, stylist, sino pa, directors, So, mas naniniwala pa ako doon sa nangyaring momentum, sweetness, at issue, okay, na kesyo kung ano-anong issue dyan na, diba, in-issue sa kanila, pinapaamin sila kung meron na silang relasyon. Mas naniniwala ako doon, Diyos ko. Mas naniniwala ako doon. Kesa dyan sa kwento na yan, Diyos ko. Ang kwento, pansinin nyo, paiba-iba nga ng kwento Diba? Paiba-iba nga ng kwento Kung gusto nyo talagang, eto bigyan ko kayo ng tip. Gusto nyo malaman, alamin nyo yung mga negosyo nila. Alamin nyo yung mga negosyo nila. At doon kayo mag-imbestiga mismo sa sarili nyo. Ganun. Kung gusto nyo may mapatunayan sa sarili nyo, mag-imbestiga kayo ng sarili nyo. Hindi yung kwento ng basher, paniniwalaan mo. Kaya nga basher, kailan pa naging tama basher, diba? Kailan pa sila naging tama? Kailan pa sila tumumpak? Diba? Halos lahat ng basher napahiya, diba? Sinasagot nga sila ni Mami Ami saka ni Tita Eden. Lahat ng mga Barda fans na nagpo-post, nilalike ni Mami Eden ngayon. Saka ni Mami Ami. What do you think? Bakit nila kailangan gawin yun? Sige nga. Bakit kailangan nilang gawin yun? Diba?
Itong mga ito, sila Jim, hindi na relevant yan. Hindi na relevant at ano na yan, ligwak na yan, Diyos ko. Apakadami na ng palpak niya. Diba? Sure pa sila doon sa mga sinasabi nila. Hindi pa sila gumagamit ng source. Sure sila doon sa sinasabi nila. O, diba? Hindi pa sila gumagamit ng mga according. Diba? Yan, alam ko na yan, Diyos ko. Yung kwento na yan, mismong mga kaibigan pa. Nung Alex, doon ko pa nalaman yan. Kaya nga sabi ko, kaibigan pero wala ebidensya, ano yun? Diba? Huwag tayong maglokohan dito. Hindi man ako pinanganak kahapon. Diyos ko. Diba? Hindi man ako pinanganak kahapon sa showbiz lang. Diyos ko, para sampat nagtrabaho ako sa showbiz ng napakatagal na panahon. Diba? 8 years is not, 'di ba? 8 years is 8 years. Hindi siya basta taon lang, 'di ba? So, pag malalaman niyo pag nakapasok kayo sa showbiz or magtanong kayo sa mga may sa showbiz, may connection sa showbiz or dating nagtatrabaho sa showbiz, malalaman niyo kung paano tumatakbo ang chismis sa showbiz. Some of showbiz, ingay lang. Some of showbiz, totoo. At karamihan ng totoo dyan, iniiwasan. Yan ang tandaan nyo. Karamihan ng totoo dyan, iniiwasan. At iniiwasan pag-usapan.